Araling Panlipunan 6, Quarter 2, Week 8, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay iba't ibang paraan ng pagmamahal sa bayan ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Araling Panlipunan ang iba't ibang paraan ng pagmamahal sa bayan ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan. Tayo ngayon ay nasa Week 8 o huling linggo ng Quarter 2. Para sa most essential learning competencies, napahahalagahan ang iba't ibang paraan ng pagmamahal sa bayan na ipinamalas ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan. Sa nakalipas na aralin, natalakay ang pakikipaglaban ng mga Pilipino sa mga Hapon. Ang mga sundalong USAFFE na hindi nasawi o nadakip at tumangging sumuko ay mas piniling mamundok, nagtatag ng kilusan at buong giting na nakipagdigmaan sa mga Hapones. Matutunghayan sa araling ito ang mga paraan ng pakikipagdigmaan ng mga Pilipino para makamit ang kalayaan. Ipinamalas ng mga Pilipino ang pag-uugali, kagaya ng katapangan, pagmamahal sa bayan at kabayanihan. Ang araling ito ay inaasahang tutulong sa iyo upang matukoy ang iba't ibang paraan ng pagmamahal sa bayan na ipinamalas ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan, maipaliliwanag ang kabayanihan ng mga Pilipino, at nakaguguhit ng poster na nagpapakita ng kabayanihan at katapangan ni Josefa Llanes Escoda. Gawin muna natin ang pagsasanay bilang isa. Ano ang napansin mo sa larawan? Ano sa palagay mo ang mga katangiang ipinapakita ng mga nasa larawan? Pangatwiranan mo ang iyong sagot. Narito ang larawan. Para sa aking halimbawang sagot, ipinapakita sa larawan ang pakikipaglaban ng mga Pilipino sa mga Hapones gamit ang kanilang mga armas. Sila ay magiting na nakikipaglaban para sa kalayaan ng mga Pilipino. Ngayon ay pag-aralan na natin ang ating aralin. Iba't ibang paraan ng pagmamahal sa bayan na ipinamalas ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan. Maliban sa mga gerilya at huk, marami ring mga Pilipino ang nagpamalas ng kabayanihan sa panahon ng digmaan. May mga Pilipino ring nagbuwis ng kanilang buhay alang-alang sa pagmamahal sa bayan. Malaki ang ginampanan ng mga sibilyan sa pakikibaka laban sa mga Hapones. Sila ay nakibaka sa pamamagitan ng pagiging espiya laban sa mga Hapones. Kinupkop, ginamot, at pinapakain nila ng lihim ang mga sugatang gerilya. Ginamit naman ng mga kababaihan ang kanilang kagandahan upang linlangin ang mga Hapones. Ang mga kabataan ang naging tagapagdala ng armas at mensahe, maipagpatuloy lamang ang operasyon ng samahan. Upang matustusan ang mga pangangailangan ng mga kasapi ng gerilya, tumulong ang iba pang sibilyan sa pamamagitan ng paglalaan ng tulong materyal at pinansyal. Iba't iba man ang ipinamalas na kagitingan, kabayanihan, katapangan at masidhing pagmamahal sa bayan sa panahon ng digmaan, maituturing na napakalaki ang naging ambag ng bawat isa makamit lamang ang kalayaan. Hindi pumayag ang mga Pilipino na patuloy na yurakan ng mga Hapones ang kanilang dangal nang walang kalaban-laban. Hindi naging sagabal ang kakulangan nila sa armas at kagamitang pandigma, maisulong lamang ang kanilang karapatan. Sa pagbabalik ni General Douglas MacArthur,
Sumugod ang mga Amerikano sa iba't ibang panig ng bansa hanggang sa nagapi ang mga Hapones at sumuko sila sa mga Amerikano. Sa panahong ito, muling itinatag ang pamahalaang Commonwealth. Mga kilalang bayani na nagpamalas ng pagmamahal sa bayan. Una na nga rito ay si Josefa Llanes Escoda. Hindi naging hadlang kay Josefa Llanes Escoda ang pagiging babae upang maipakita niya ang pagmamalasakit sa bayan. Lumahok siya sa digmaan laban sa mga Hapones. Kilala siya bilang tagapagtaguyod ng karapatang pangkababaihan sa Pilipinas. Itinatag niya ang mga babaeng scout sa Pilipinas. Binuo rin niya noong Mayo 26, 1940 ang Pambansang Federasyon ng mga Samahan ng Kababaihan. Kasama ang kanyang asawa at ibang kababaihan, tinulungan nila ang mga sundalong Pilipino na sumuko at nagmarcha patungong Capas Tarlac. Tinulungan nila ang mga sundalong Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay pagtatahi ng mga isusuot nila, binigyan ng pagkain, damit at gamot. Napag-alaman ng mga Hapones ang pagtulong na ginawa sa mga sugatang sundalo. Dahil dito, hinuli siya at ang kanyang asawa at ikinulong sa Fort Santiago. Kahit nasa bilangguan na siya, patuloy pa rin ang pagtulong niya. Ang anumang tulong na ipinadala ng mga kamag-anak ni Escoda ay ibinahagi rin niya sa mga kasama niya sa bilangguan. Binawian siya ng buhay sa bilangguan noong Enero 1945. Ang sumunod naman ay si Jose Abad Santos. Nagpakita ng kakaibang pagmamahal sa bayan si Jose Abad Santos sa panahon ng mga Hapon. Iba't iba ang naging katungkulan niya sa mga sangay ng pamahalaan. Siya ay naging kalihim ng kagawaran ng katarungan at punong hukom ng kataas-taasang hukuman. Ginampanan niya ang tungkulin ng Pangulo nang ilikas si Pangulong Manuel L. Quezon upang hindi madakip ng mga Hapones. Nang magtungo siya sa Cebu, hinuli siya at pinilit na talikuran ang mga Amerikano. Ipinakulong siya sa Lanao dahil pilit niyang sinalungat ang mga Hapones. Tumanggi siyang manumpa ng katapatan sa bansang Hapon o makipagtulungan sa pamahalaan, kaya ang naging hatol sa kanya ay pagbaril. Ibinuwis niya ang kanyang buhay para sa bayan. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsasanay bilang dalawa. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Para sa unang katanungan, paano ipinamalas ni Josefa Llanes Escoda at Jose Abad Santos ang kanilang pagmamahal sa bayan? Tama! Ipinamalas ni Josefa Llanes Escoda ang kanyang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng paglahok niya sa digmaan laban sa mga Hapones. Itinatag din niya ang mga babaeng scout sa Pilipinas at ang Pambansang Federasyon ng mga Samahan ng Kababaihan. Tinutulungan din nila ang mga sundalong Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay pagtatahi ng mga isusuot nila, binigyan ng pagkain, damit at gamot. Ipinamalas naman ni Jose Abad Santos ang kanyang pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng pagganap niya sa tungkulin ng Pangulo nang ilikas si Pangulong Manuel L. Quezon upang hindi madakip ng mga Hapones. Ipinakulong siya sa Lanao dahil pilit niyang sinalungat ang mga Hapones. Tumanggi siyang manumpa ng katapatan sa bansang Hapon o makipagtulungan sa pamahalaan, kaya ang naging hatol sa kanya ay pagbaril. Ibinuwis niya ang kanyang buhay para sa bayan. Para naman sa pangalawang katanungan, paano ipinamalas ng mga sibilyan ang kanilang kagitingan sa panahon ng mga Hapon? Tama! Ipinamalas ng mga sibilyan ang kanilang kagitingan sa pamamagitan ng pagiging espiya nila laban sa mga Hapones. Kinupkop, ginamot at pinapakain nila ng lihim ang mga sugatang gerilya. Ginamit naman ng mga kababaihan ang kanilang kagandahan
upang linlangin ang mga Hapones. Ang mga kabataan ang naging tagapagdala ng armas at mensahe, maipagpatuloy lamang ang operasyon ng samahan. Upang matustusan ang mga pangangailangan ng mga kasapi ng gerilya, tumulong ang iba pang sibilyan sa pamamagitan ng paglalaan ng tulong materyal at pinansyal. At para naman sa pangatlong katanungan, ano-anong mga katangian ang ipinakita ng mga Pilipino sa gitna ng pakikibaka ng hukbalahap upang makamit ang kalayaan? Tama! Ang mga katangian na ipinakita ng mga Pilipino ay ang kagitingan, kabayanihan, katapangan at masidhing pagmamahal sa bayan sa panahon ng digmaan. Para naman sa pagsasanay bilang 3, paano mo maipapakita ang iyong pagpapahalaga sa kabayanihan ng mga Pilipino sa panahon ng mga Hapones? Ipakita ito sa pamamagitan ng pagsulat ng slogan. At narito ang aking halimbawang slogan. Ang aking isinulat ay, "Mga bayaning Pilipino, ipagmamalaki ko, kayo ang dahilan ng kalayaan ng Pilipinas." Kayo rin mga bata, mag-isip kayo ng sarili ninyong slogan para sa gawaing ito. Para naman sa pagsasanay bilang 4, isulat sa sagutang papel ang W kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at DW kung ito ay di wasto. Unang bilang, ginamit ng mga kababaihan ang kanilang katalinuhan upang linlangin ang mga Hapones. Ang pangungusap ba ay wasto o di wasto? Magaling! Ang tamang sagot ay di wasto. Dahil ang ginamit ng mga kababaihan ay ang kanilang kagandahan upang linlangin ang mga Hapones. Pangalawang bilang, ang mga sibilyan ay nakibaka sa pamamagitan ng pagiging espiya laban sa mga Hapones. Ito ba ay wasto o di wasto? Magaling! Ang tamang sagot ay wasto. Pangatlo, hindi naging sagabal ang kakulangan nila sa armas at kagamitang pandigma, maisulong lamang ang kanilang karapatan. Ito ba ay wasto o di wasto? Magaling! Ang tamang sagot ay wasto. Pang-4, binawian ng buhay si Jose Fallanes Escoda sa bilangguan noong Enero 1948. Ito ba ay wasto o di wasto? Magaling! Ang tamang sagot ay di wasto dahil hindi 1948 ang taon kundi 1945. At pang-5, ipinakulong si Jose Abad Santos sa Lanao dahil pilit niyang sinalungat ang mga Hapones. Ito ba ay wasto o di wasto? Magaling! Ang tamang sagot ay wasto. Para naman sa pagsasanay bilang 5, gumuhit ng poster na nagpapakita ng katapangan ni Jose Fallanes Escoda at iba pang mga Pilipino na nagbuwis ng buhay para sa bayan. At narito ang isang halimbawa. Kayo rin mga bata, mag-isip kayo ng sarili ninyong slogan o poster upang iguhit ang kabayanihan ng ating mga Pilipino. At para naman sa pagsasanay bilang 6, isulat ang tinutukoy ng bawat pangungusap. Para sa unang bilang, hindi naging hadlang ang pagiging babae upang ipakita ang pagmamalasakit sa bayan. Sino ang babaeng ito? Magaling! Siya ay si Jose Fallanes Escoda. Pangalawang bilang, ikinulong siya sa Lanao. Sino siya? Magaling! Siya ay si Jose Abad Santos. Pangatlo, tinupad niya ang pangakong bumalik sa Pilipinas. Sino siya? Magaling! Siya ay si Douglas MacArthur. Pang-4, sila ay nagsilbing espiya laban sa mga Hapon. Sino sila? Tama, sila ay mga sibilyan. At pang-5,
Si Jose Abad Santos ay naging kalihim ng patlang. Ano ang tamang sagot? Magaling! Siya ay naging kalihim ng kagawaran ng katarungan. Tandaan, nagsikap ang maraming Pilipino upang makamit ang kalayaan at nagpamalas ng kabayanihan ang karamihang Pilipino laban sa mga Hapones. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!